Si Jero ay isang middle-aged na assassin na expert sa paggamit ng lason, pero may isang malaking problema siya dahil ang lahat ng kaibigan niya ay may asawa na habang siya ay hindi man lang makakuha ng girlfriend, kaya kailangan niyang gumawa ng paraan bago siya tuluyang tumanda ng mag-isa. Sa isa sa mga misyon ni Jero ay kailangan niyang patayin ang isang Yakuza president. Ang presidenteng iyon ay kasalukuyang nagdiriwang habang napapalibutan ng halos hubad na mga lalaki na parang ginawang upuan at tila normal lang iyon para sa kanila, ipinagdiriwang nila ang pinakahuling tagumpay ng kanilang grupo. Nagutos ang presidente ng alak para sa lahat pero bago iyon, pinatikim muna niya ito sa kanyang pinakapinagkakatiwalaang poison taster para masigurong hindi ito makakalason. Uminom ang taster at matapos kumpirmahin na walang epekto ang alak ay saka palang uminom ang presidente. Ngunit ilang sandali lang ay bigla siyang naglabas ng dugo mula sa bibig dahil nakakalason pala ang alak, at ang may kagagawan nito ay si Jero at naglagay siya ng lason sa alak habang nagpapanggap bilang waiter, at matapos ang trabaho at tahimik siyang umalis na parang walang nangyari at normal na araw lang ito para sa kanya. Habang pauwi, napansin niya ang isang magandang babae na nakikipaglandian sa isang lalaki sa loob ng sasakyan at medyo naiinggit siya at dahil dito, na-distract siya at nabangga sa poste ng ilaw at pagbalik niya sa base, ikinwento niya sa kanyang kapatid ang nangyari sa misyon. Natutuwa ang kapatid niya dahil naging matagumpay ito, pero nagtataka kung paano niya naiwasan ang poison taster at ipinaliwanag ni Jero na hindi niya ito naiwasan at sa halip, pinlano niya ito ng maaga at ginawa niyang immune ang taster sa lason. Sa loob ng 3 buwan ay unti-unti niyang nilagyan ng kaunting lason ang pagkain ng taster dahil mas madali itong lapitan kaysa sa boss, nang masanay na ang katawan nito sa lason at hindi na nito matukoy kung may lason ang alak, kaya nagbigay ito ng signal na ligtas itong inumin. Humanga ang kapatid niya sa talino ng plano, pero nagulat din siya dahil napakahirap gawin nito at inamin ni Jero na nakakainis itong gawin, pero ito ang pinakamabisang paraan dahil walang maghinala sa ganitong klaseng plano. Masaya ang kapatid niya na ligtas siyang nakabalik pero may gusto pa itong pag-usapan. Tinanong niya si Jero kung naiisip na ba nitong magpakasal at nabigla si Jero at muntik pang mabubulunan sa kinakain, dahil sensitibo na usapin ito para sa kanya. Para sa kanya, imposible na magkaroon siya ng normal na relasyon lalo na sa trabaho niyang ganito at pinayuhan siya ng kapatid na pag-isipan muli, pero sinabi niyang wala nang dapat isipin dahil gusto na ng kanilang lola na gawing bagong pinuno ng Poison Clan ang isa sa kanila. Nang tanggihan niya ito dahil single siya, sinubukan siyang ipares ng lola nila sa isang estranghero mula sa ibang branch ng pamilya at halos pilitin siyang magpakasal agad, nakaligtas siya roon kaya't wala siyang balak magmadaling mag-asawa. Kontento na siya na sa kanya na magtatapos ang lahi ng Poison Clan bilang huling Poison Master. Kinagabihan ay nakipagkita siya sa kaibigan niyang si Bugmaster at sabay silang uminom, nabanggit ng Bugmaster na may 3 anak na ang Needle Master. Masaya si Jero para dito, pero alam niyang hindi niya mararanasan iyon dahil mananatili siyang single habang buhay at akala niya ay magkasama silang magiging single ng Bugmaster, pero nagulat siya nang sabihin nitong balak na rin itong magpakasal. Ipinaliwanag ng Bugmaster na may nakilala siyang babae na tanggap siya kung sino siya. Hindi makapaniwala si Jero na ang kaibigan niyang mahilig sa mga insekto ay nauna pang makahanap ng partner kaysa sa kanya, pero masaya pa rin siya para dito at binati niya ito. Sinigurado ng Bugmaster na kahit magpakasal siya ay hindi magbabago ang pagkakaibigan nila. Natutuwa si Jero pero hindi niya maitatanggi na naiinggit siya dahil hindi niya ma-imagine na makakahanap siya ng perpektong asawa. Makalipas ang ilang oras ay inimbitahan si Jero sa base ni Gold para humingi ng pabor. Prinsipyo ni Jero na tumatanggap siya ng trabaho kapalit ng bayad basta ang target ay masama, ipinakilala ni Gold ang target na si Mike Kinasaki na isang manloloko sa pag-ibig na niloloko ang mga lalaki para makuha ang pera nila. Pasok ito sa criteria ni Jero kaya agad siyang kumilos at tinurukan si May ng nerve toxin. Sinabi niya na sa loob ng ilang minuto ay mararamdaman ni May na parang pinupunit ang bawat ugat ng katawan niya habang nananatili siyang gising. Ngunit hindi natakot si May at sa halip ay iginiit pa na kahawig siya ng una nitong minahal. Napansin ni Jero na sinusubukan lang siyang manipulahin nito gaya ng ginagawa nito sa iba. Inamin ni May ang panloloko pero binanggit niyang ginawa niya iyon para sa kapatid niyang may sakit at kahit mali ang ginawa niya, masaya siya na ang huling sandali niya ay kasama ang isang taong kahawig ng mahal niya. Habang lumalala ang epekto ng lason,
Malinaw na sinusubukan lang nitong galawin ang damdamin ni Jero at kung iisipin mo kung maniniwala si Jero sa isang kilalang scammer at naniniwala siya, biglang tumawag ang kapatid ni Jero at humingi ng paumanhin dahil nasa trabaho siya. Ipinahayag nitong babalik siya sa main family branch at nagulat si Jero at tinanong kung bakit. Ipinaliwanag ng kapatid na seryoso ang lola nila na magkaroon ng tagapagmana, dahil ayaw magpakasal ni Jero ay siya na ang gagawa nito. Sinubukan siyang pigilan ni Jero, pero sinabi ng kapatid na wala siyang choice dahil kung tatanggi siya, mawawalan siya ng kalayaan at gagamitin lang bilang tagapagdala ng anak at tinanong ni Jero kung ano ang gagawin niya sa girlfriend nito, at sinabi nitong kailangan niyang makipaghiwalay. Ayaw ito ni Jero pero iginiit ng kapatid na ito lang ang paraan para hindi siya ang magsakripisyo. Dahil dito ay nakaisip si Jero ng plano at lumapit siya kay May at binanggit na kung gusto nitong mabuhay, kailangan nitong pumayag na pakasalan siya. Ngunit ngumiti lang si May at iginiit na hindi inaasahan ni Jero ang sagot na iyon at paliwanag ni May na ginagawa lang niya iyon para makabawi bago siya mamatay. Sino nga ba ang papayag magpapakasal sa tao na muntik nang pumatay sa kanya? Napagtanto ni Jero na tama siya at sinabi ni May na kung seryoso siya sa paghahanap ng asawa, kailangan niyang maging tapat sa sarili niya at biglang tumawag si Gold at pinamadali siya dahil gusto na niyang matapos ang trabaho. Pero nag-iisip si Jero at may prinsipyo siya na pumapatay lang siya ng masasamang tao, hindi dahil sa hustisya kundi para makatulog siya ng maayos at alam niyang killer siya at iniisip niyang karapat-dapat siyang manatiling mag-isa. Pero minsan ay naiisip din niyang magmahal at mamuhay ng masaya. Binanggit ni May na kailangan lang niyang makipagkilala sa iba't ibang tao dahil may tao na magugustuhan din siya balang araw kahit na mahirap. Pagkatapos ay iginiit ni May na tapusin na niya ito at patayin siya. Dumating si Gold at ang grupo nito at inutusan siyang gawin na ang trabaho pero tumanggi si Jero at kailangan niyang manatiling nabubuhay si May. Hindi na niya ito yayayain na magpakasal pero naniniwala siya na si May lang ang may kakayahang tumulong sa kanya makahanap ng partner. Kaya inalok niya ito na bayaran para tulungan siyang makahanap ng mapapangasawa. Nagulat si May sa alok at ito na ang pinakakakaibang trabaho na natanggap niya subalit pumayag pa rin siya at biglang itinaas ni Gold at ng mga tauhan nito ang kanilang mga baril, at iginiit niyang hindi makakalabas si Jero nang nabubuhay matapos siyang traidorin. Pero para kay Jero, hindi iyon pagtataksil dahil ang prinsipyo niya ay pumatay lamang ng mga taong tunay na masama at hindi sapat na masama si May para patayin, pero si Gold ay ibang usapan at ang negosyo nito ay kumikita sa pamamagitan ng pangungulekta ng impormasyon sa mga tao at ginagamit iyon para i-blackmail at kunin ang pera nila. Marami na itong nasirang buhay kaya't malinaw na masama siya at dahil dito, nagkaroon si Jero ng bagong target at kumuha siya ng hiringgilya at tinurukan ang sarili ng espesyal na lason at habang pinaputukan siya ng grupo, bigla siyang nawala kasama si May at muling lumitaw sa kisame habang may hawak na mga vial ng lason. Makalipas ang ilang sandali, tinurukan niya si May ng antidote sa lason na ibinigay niya kanina at habang ang mga tauhan ni Gold ay nangingisay o walang malay, pero hindi sila mamamatay at gumamit lang siya ng 300-year torment poison na magdudulot ng matinding sakit, pero mawawala rin kalaunan. Pagkatapos ay tinawagan niya ang kanyang kapatid at sinabing hindi na nito kailangang sundin ang kagustuhan ng kanilang lola. Tutol ang kapatid dahil nakapagdesisyon na siya pero pinuputol siya ni Jero at iginiit na napagtanto niya na ang pagkakaroon ng tunay na relasyon ay isang napakahalagang bagay, at ayaw niyang masira ang buhay ng kapatid niya dahil sa kanya. Nangako siya na ang magpapakasal at magpapatuloy sa Poison Clan, pagkatapos nito ay binuhat ni Jero si May para maiuwi ito at makapagsimula na itong magbigay ng advice sa pakikipag-date, pero nahirapan siya dahil hindi pa siya nakakahawak ng babae maliban kung parte ng trabaho. Dito sinabi ni May na hindi siya dapat mag-alala dahil lalaki siya, hindi makapaniwala si Jero sa narinig niya at lalaki pala si May at nagbihis lang bilang babae dahil lalaki ang target niya sa panloloko. Karaniwan babae ang target niya kaya't bihira lang itong nangyari. Pagkatapos nito ay agad siyang tumulong kay Jero, pinarehistro niya ito sa isang matchmaking event at may plano siya para tulungan itong umusad, nagbihis si May bilang babae at nilalandi ang ibang lalaki para mabawasan ang kompetisyon ni Jero. Habang ginagawa iyon ni May, si Jero naman ang kikilos at umupo si Jero sa harap ng isang babae sa event at matapos magpakilala ang babae, ginamit niya ang kanyang trump card at ipinahayag na kumikita siya ng higit sa 100 milyon kada taon. Hindi ito naging epektibo dahil inignore siya ng babae.
Sinigawan siya ni May at tinanong kung bakit niya ginawa iyon at akala ni Jero ay gagana iyon dahil nabasa niya sa blog na gusto ng mga babae ang mayayamang lalaki. Pero iginiit ni May na hindi dapat ganoon ang simula ng usapan dahil magmumukha siyang bastos, pinayuhan siya na tumingin sa mata ng kausap at ngumiti bago magsalita, sinubukan ni Jero ang payo pero naging creepy ang kinalabasan ng ngiti niya. Naging bigo ang buong event, pero ipinaliwanag ni May na huwag siyang sumuko dahil susunod nilang gagamitin ay ang dating apps at kalaunan, nakahanap si May ng kamatch para kay Jero at nagkita sila sa isang coffee shop. Pero nahirapan si Jero dahil nag-order ang babae ng dessert para sa kanila at dahil sa training niya bilang poison master, hindi siya sanay kumain ng pagkain na hindi niya ginawa at dahil dito, nawirduhan ang babae at umalis sa gitna ng date. Matapos ang ilang pangkabiguan, nagpaalam si May kay Jero at sinabing ipagpapatuloy nila kinabukasan pero habang naglalakad si May dumating na sasakyan at may lalaking dumukot sa kanya at ang lalaking iyon ay kapatid ni Gold. Gusto nitong malaman kung ano ang ginawa ni May kay Gold dahil nagbago ito. Dati ay gusto ni Gold na kontrolin ang kriminal na mundo, pero ngayon gusto na lang nitong mamuhay ng tahimik at magtayo ng cleaning business at sigurado siyang may kinalaman si May kaya't balak niya itong papahirapan. Pero biglang napansin nila ang isang lalaking nakatayo sa gitna ng kalsada na si Jero. Sinubukan nila siyang masasagasaan pero tumalon si Jero at binuhusan ng matinding corrosive na likido ang sasakyan, dahilan para mahati ito sa dalawa at tumakbo siya papunta rito at bago pa ito mahulog sa tulay ay kinuha niya si May at tumalon palayo, samantala ang kapatid ni Gold ay napaisip na baka hindi nga sulit ang pagiging kriminal. Kinabukasan binanggit ni Kinasaki kay Grow na makikipagkita sa kanya sa isang art gallery, at sa una ay hindi niya maintindihan kung bakit pero ipinaliwanag ni Kinasaki na kahit makakuha siya ng date kasama ang isang babae at malamang na masisira rin niya ito agad, kaya't ito ay isang practice date para mapagtrabahuan niya ang kanyang asal. Habang tumatagal ang araw at naglilibot sina Grow at Kinasaki sa gallery at si Kinasaki ay kumikilos ng natural, pero si Grow ay sobrang matigas sa kanyang mga sagot kaya't iginiit ni Kinasaki na mag-relax lang siya dahil hindi ito interview. Subalit hindi alam ni Jero kung paano mag-relax, kaya tumakbo siya at nagsimulang maghanap sa internet ng mga pick-up lines pero sinabi ni Kinasaki na magsalita na lang siya ng normal, kahit na mas madaling sabihin iyon kaysa gawin para sa kanya. Habang patuloy silang naglalakad sa gallery ay napansin ni Jero ang isang DIY candy kit na nakadisplay, at hindi ito basta-basta na candy kit at ito ang pinakaunang ginawa 40 taon na ang nakalipas at mahilig si Jero sa mga candy kit at kahit na collector's item ito na maaaring nagkakahalaga ng 30 milyon, handa siyang magbayad ng 5 beses pa nito para makuha ito. Hindi makapaniwala si Kinasaki na ganoon kamahal ang isang candy kit, pero ang makita si Jero na excited sa isang bagay ay kakaibang pagbabago mula sa kanyang karaniwang awkward na ugali at ngayon na nagkaroon siya ng pagkakataon na mabawasan ang kaba, sa pamamagitan ng pag-uusap tungkol sa isang bagay na pamilyar sa kanya. Mas naging relaxed siya at nakakagawa na ng mga biro tungkol sa mga artwork imbes na awkward na magbato ng pick-up lines, kaya isa itong hakbang sa tamang direksyon at nagpapasalamat si Jero kay Kinasaki dahil binibigyan siya nito ng practice date. Pero hindi pa rin siya sigurado kung paano magkakaroon ng charm ang isang tulad niya, ngunit habang sinasabi niya ito ay itinuro ni Kinasaki ang isang lalaki na nakaupo sa unang palapag ng gallery at sa unang tingin, mukhang kakaiba ang lalaking iyon na nakayuko sa tabi ng isang exhibit at nagbubulong sa sarili. Pero sa totoo lang, mayroon siyang mapagmahal na asawa at maraming tagahanga na agad lumalapit sa kanya kapag nakilala nila siya. Iyon ay dahil isa siya sa pinakasikat na artist ng henerasyong ito at ganoon din ang prinsipyo sa ibang talento, dahil mas nagugustuhan ng mga tao ang mga taong magaling sa isang bagay na gusto o kailangan nila. Maaaring mukhang mababaw ang magustuhan ang isang tao dahil sa kaya niyang gawin, pero bahagi rin iyon ng iyong charm katulad ng iyong itsura o personalidad, kaya kailangan niyang gamitin ang lahat ng meron siya at naiintindihan ni Jero ang sinasabi niya. Pero sa tingin niya ay wala siyang talento na pwedeng gawing bahagi ng kanyang charm. Ngunit sinabi ni Kinasaki na meron siya at total, nagawa niyang pabagsakin ang isang buong grupo ng masasamang tao mag-isa gamit ang kanyang poison master skills at imposibleng hindi iyon maging kaakit-akit. Pinapapalapit siya ni Kinasaki at binabanggit na ang kailangan lang niyang gawin ay magsimulang tumulong sa mga tao, pero bago sa kanya ang may bumubulong sa kanyang tainga kaya't nagulat si Jero at napaatras sa gulat.
Ipinaliwanag pa ni Kinasaki na kung gagawa siya ng mga bagay tulad ng pagprotekta sa mga kilalang kliyente at pagligtas ng mga hostage, lalo na kung may mga babae na makakakita at siguradong may kahit isang taong magkakagusto sa kanya at hindi naman ito magiging mahirap para sa kanya dahil tinatanggap na niya halos ang kahit anong trabaho basta hindi ito lubos na masama. Ngunit hindi talaga naniniwala si Jero na gagana ito dahil isa siyang poison master na pumapatay ng mga tao. Ngunit pinaalalahanan siya ni Kinasaki na walang mga patakaran at sinabing hindi naman ibig sabihin na hindi kayang iligtas ni Jero ang mga tao. Kahit ganoon, iginiit ni Jero na parang pakiramdam niya ay sinasamantala niya ang babae kung kikilos siya bilang sarili niya para lang magustuhan siya nito, pero ipinaliwanag ni Kinasaki na hindi naman mahalaga kung paano sila nagkakilala. Kahit pa natural silang nagkabanggaan o sinundan niya siya ng 3 buwan bago iyon, basta't pareho silang tunay na nagkakagusto sa isa't isa ay magwo-work din iyon at halimbawa si Shirtorai ay maraming kabataang babae ang humahanga sa kanya dahil sa kanyang trabaho, pero pinipili pa rin niya ang kanyang asawa higit sa lahat. Kaya hinawakan niya ang kamay nito at nagsimulang tumakbo palabas ng gallery para makaiwas sa mga tao. Isa itong nakakatuwang patunay kung gaano nila kamahal ang isa't isa pero sa totoo lang, gusto rin sana ni Kinasaki na makahingi ng autograph kay Shirtorai kaya't hinabol niya ito. Nang gabing iyon sa Cruise Gallery na may isang painting na ninakaw at mukhang gawa ito ng kilalang art thief na si Himekawa at galit na galit ang gwardya dahil maraming effort ang inilaan ng kapitan ng barko para makuha ang mga artwork na iyon, kahit sa hindi masyadong legal na paraan at hindi niya papayagan na may magnakaw mula sa koleksyong siya mismo ang kumuha. Nagsimula silang maghanap ng anumang palatandaan ng bangkang ginamit sa pagtakas, pero wala silang makita sa radar kaya't iniisip nilang nasa barko pa rin siya subalit nakatakas na si Himekawa gamit ang isang shark at papunta na siya sa lupa. Samantala ay ipinaalam sa kapitan na may isang painting na ninakaw, pero hindi siya gaanong nabahala dahil iniisip niyang maliit na kapalit lang iyon para tuluyang maalis ang isang nakakainis na peste. Pagdating ni Himika sa baybayin at handa na siyang makipagkita sa kanyang grupo para sabay silang makatakas. Pero bigla na lang silang nilamon ng isang umiikot na agos ng tubig dahil nakakuha na ang kapitan ng taong hahawak kay Hakala, samantala sa barko ay muling ipinaliwanag ni Kinosaki ang plano na tulungan si Jero na magkaroon ng girlfriend sa pamamagitan ng pagligtas ng mga tao. Naiintindihan ni Jero ang karamihan dito, pero hindi niya alam kung paano siya makakahanap ng rescue jobs dahil puro assassination lang ang nagawa niya noon. Kinuha ni Kanasaki ang kanyang telepono at ipinakita ang isang website na tinatawag na DarkNav. Isa itong dark web job site kung saan may iba't ibang kriminal at nakakahinalang trabaho na pwedeng tanggapin ng kahit sino. Madali lang para kay Jero na makahanap ng rescue job dito at sa totoo lang, nagtataka siya kung bakit hindi pa ito narinig ni Jero dahil halos lahat ng nasa ganitong linya ng trabaho ay gumagamit na nito ngayon. Sinabi ni Jero na karamihan sa kanyang mga trabaho ay dumadaan sa broker ng kanyang pamilya, kaya hindi niya kailangang maghanap ng ganito dati at tiningnan ni Jero ang job board, pero hindi siya masyadong humanga dahil halos lahat ng trabaho ay may kinalaman sa panloloko o smuggling. Pero iyon ay dahil nasa account siya ni Kinosaki at ang panlilin lang ang kanyang espesyalidad at matapos maghanap pa, nakita ni Jero ang isang post mula sa kapitan ng barko na kumidnap kay Himekawa. At hinihingi nito na ibigay ng grupo ni Himekawa ang lahat ng ninakaw nilang artwork kung gusto nila siyang mabawi ng ligtas. Kilala si Himekawa sa kriminal na mundo bilang isang mahusay na art thief, pero ang totoo ay pinuntirya lamang niya ang masasamang collector na nagnanakaw ng sining mula sa iba upang maibalik niya ito sa tunay na may-ari, kaya sinusubukan ng grupo ni Himekawa na kumuha ng taong papasok sa base ng kapitan at iligtas siya. Pero sa kasamaang palad ay mukhang sina Jero at Kinasaki lang ang dumating, inaasahan na ito ng grupo dahil wala silang sapat na pera para magbigay ng magandang bayad, at walang matinong assassin ang tatanggap ng ganitong mapanganib na trabaho kung mababa ang bayad. Sa kabutihang palad para sa kanila ay hindi pera ang habol ni Jero, kaya pumayag siyang tanggapin ang trabaho at ipinakilala niya ang sarili bilang isang master ng Poison Clan at nang marinig iyon ng grupo, natakot sila dahil hindi nila inaasahan na makakatagpo sila ng isang poison master dito. Karaniwan ay kailangan pa nilang ibenta ang lahat ng kanilang mga organ para lang mabayaran ang broker fee para sa isang taong kasing husay niya, pero kung handa talaga siyang tulungan sila ay hindi na sila tatanggi at gayunpaman, bago magsimulang kumilos si Jero ay mayroon siyang isang napakahalagang tanong.
Kaya tinanong niya ang grupo kung may asawa o wala pa at samantala, si Himikawa ay kasalukuyang nakakulong sa pribadong silid ng kapitan at pinag-uusapan ng kapitan kung gaano siya kaganda, kaya sinabi nito na ililigtas niya ang buhay ni Himikawa kung papayag itong maging bahagi ng kanyang koleksyon, pero diretsahan siyang tumanggi. Pumunta siya roon para nakawin pabalik ang painting dahil sinabi ng asawa ng babaeng nasa larawan na iyon na lang ang huling alaala nila ng kanyang yumaong asawa, kaya labis silang nasaktan ng ito ay nakuha at dahil dito ay pumayag si Himikawa na nakawin iyon pabalik at hindi siya susuko hanggat hindi niya ito naibabalik sa tunay na may-ari. Ngunit wala namang balak ang kapitan na hayaan siyang gawin iyon, kaya inutusan niya ang kanyang mersenaryo na pahirapan si Himikawa hanggang sa masira ang kanyang loob at samantala, papunta sina Jiro at Kinasaki upang iligtas si Himikawa. Habang tumatakbo sila ay binanggit ni Kinasaki kay Jiro na delikado ang tinanong niyang tanong at mabuti na lang at inisip ng mga lalaki na bahagi iyon ng misyon, pero kung nalaman nilang ginagawa lang niya iyon para mapasagot si Himikawa, masisira ang buong plano kapag nalaman niya. Pagdating nila sa lokasyon na tinuturo ng GPS ni Himikawa sa sandaling makarating si Kinasaki sa tuktok ng hagdan, tinutukan agad siya ng 2 shotgun ng mga gwardya at sa kabutihang palad. Bago pa siya mabaril ay napabagsak ni Jiro ang mga gwardya gamit ang isang mabilis na sipa, habang kalmado lang na nakalagay ang kanyang mga kamay sa bulsa. Pagkatapos ay lumingon siya kay Kinasaki at tinanong kung ayos lang ito, at sinabi nitong ayos lang siya pero iniisip na niya na baka mas mabuting hindi na siya sumama dahil hindi siya panglaban, ngunit binanggit ni Jiro na kailangan niya si Kinasaki dahil hindi pa niya nakikilala ang babaeng iyon at natatakot siyang magkamali kung mag-isa lang siya. Samantala sa silid ng kapitan ay 5 minuto nang pinapahirapan si Himikawa gamit ang waterboarding, pero pinatigil muna ito ng kapitan kay Ashio dahil may balita siyang may 2 nanghihimasok na malapit, kaya pinapapunta niya si Ashio para harapin ang mga ito at habang wala ito ay balak ng kapitan na subukan pa ang iba pang paraan ng pagpapahirap kay Himikawa. Habang patuloy na papunta sina Jiro at Kinasaki kay Himikawa, tinanong ni Kinasaki si Jiro kung ano ang balak niyang sabihin kapag nakita na niya ito, at habang pinapabagsak ang isang grupo ng mga gwardya ay sumagot si Jiro kung pakakasalan ba niya ito. Agad sinabi ni Kinosaki na napakasama na ideya iyon dahil malamang na takot si Himikawa ngayon, at ang huling bagay na gusto niyang marinig ay ang lalaking nagligtas sa kanya na bigla siyang yayayain magpakasal. Samantala sa panig ni Himikawa ay itinapat ng kapitan ang baril sa kanyang ulo at akala niya ay babarilan na siya, pero mas masama pa ang mangyayari dahil itinuro ng kapitan ang baril sa painting at nagbanta na barilin ito kung hindi siya susunod. Nangako si Himikawa na ibabalik ang painting ng buo, at hindi niya iyon magagawa kung sisirain ito ng kapitan kaya't malapit na siyang sumuko at pumayag sa gusto ng kapitan. Kaso bigla na lang naputol ang braso nito at nakita niya ang isang nagliliyab na anyo na lumabas mula sa painting at nilamon ang buong katawan niya ng apoy. Ngunit ang lahat ng iyon ay isa lamang imagination na dulot ng lason ni Jiro, at matatagalan bago magising ang kapitan at lumapit si Jiro kay Himikawa at sinabi ang kanyang practice line, ipinakilala ang sarili bilang Poison Master at sinabing ligtas na siya dahil dumating siya para iligtas siya. Nakarelief si Himikawa na may dumating para tumulong sa kanya, pero alam niyang wala namang sapat na pera ang kanyang grupo para kumuha ng isang Poison Master, kaya nag-aalala siya na baka ibinenta ng kanyang mga kasama ang kanilang mga organ para mabayaran ito. Samantala ay nagpapanik si Jiro dahil kahit maganda ang kanyang pagpapakilala, wala siyang naisip na susunod na sasabihin kaya't hindi niya alam ang gagawin niya at lumapit si Kinosaki at nagsimulang tanggalin ang tali ni Himikawa. Bago pa may masabi siguro na makakasira sa sitwasyon pero bigla na lang hinablot ni Ashio si Himikawa at kinakaladkad siya palayo. Nararamdaman ni Jiro na magiging mahirap na kalaban si Ashio, kaya tinurukan niya ang sarili at sumugod gamit ang nakamamatay na 12 ng lason ngunit bago pa siya makalapit ay nakatakas si Ashio gamit ang biglaang bagzo ng tubig. Hinawakan ni Jiro si Himikawa at inihagis siya papunta kay Kinasaki para mapanatili itong ligtas habang siya naman ay haharap kay Ashio. Sinubukan ni Ashio na durugan si Jiro sa pamamagitan ng pag-ipon ng tubig sa kanyang braso para mas lumakas ang tama, at nagdulot ito ng malaking butas sa lupa pero nagawa ni Jiro na mabawasan ang pinsala. Muling sumugod si Ashio kay Jiro pero imbes na umatake, inabot niya ang isang business card at ipinakilala ang sarili bilang isang water master,
Napagtanto niya na si Jero ay isang poison master at mas pipiliin niyang iwasan ang laban dahil masyadong malaki ang magiging kapalit kung makikipaglaban siya rito. Kaya tinanong niya kung handa ba itong umatras kapalit ng 10 beses na bayad kumpara sa ibinayad ng grupo ni Himikawa, samantala sa itaas na palapag ay napansin ni Kinasaki na may natitirang likido pa sa syringe na ginamit ng bida. Iniisip niyang gamitin ito sa sarili para makatulong sa laban, pero sinigawan siya ni Jiro na huwag itong gagalawin dahil hindi iyon pampalakas at isa itong nakamamatay na lason. Ang bawat pamilya ng assassin ay may genetic trait na naipapasa sa bawat henerasyon. Sa pamilya ni Jiro, ito ay ang kakayahang palakasin ng husto ang kanilang pisikal na kakayahan kapag may dumadaloy na nakamamatay na lason sa kanilang katawan. Ang ganitong mga kakayahan din ang dahilan kung bakit kayang kontrolin ni Ashio ang tubig ng ganoon kadali sa laban. Tungkol sa alok niyang bayad kanina ay tinanggihan ito ni Jero, at nadismaya si Ashio dahil alam niyang magiging magastos ang pakikipaglaban sa kanya, pero wala na siyang pagpipilian at naglabas siya ng hagupit ng tubig. Pero nagawa itong iwasan ni Jero dahil lalong lumalakas ang kanyang kakayahan habang mas lumalapit siya sa kamatayan. Gayunpaman kung tatamaan siya ng direkta ng ganitong atake ay siguradong mamamatay siya, kaya kailangan niyang umiwas at hindi maintindihan ni Ashio kung bakit todo effort si Garo sa misyon kahit wala naman siyang makukuha rito. Naisip pa niya kung may romantiko na ugnayan ba sina Jero at Himikawa pero hindi sumagot si Jiro. Nagawang magasgasan ni Jiro ang suit ni Ashio gamit ang isang karayom. Sa una ay hindi ito pinansin ni Ashio pero bigla itong nagliyab dahil ang karayom ay may matinding asido. Sinamantala ni Jiro ang pagkakataon at sunod-sunod na tinamaan ang faceplate ni Ashio hanggang sa ito ay mabasag. Habang ginagawa niya ito ay ipinaliwanag niya na kahit isang estranghero pa lang siya para sa kanya ngayon, maaaring maging espesyal ito sa kanya sa hinaharap kaya't gagawin niya ang lahat para mailigtas siya. Ang buhay ni Jiro ay malayo sa pagiging normal pagdating sa pakikisalamuha sa ibang tao, ngunit bilang bahagi ng kanyang pagsasanay ay tinuruan siya tungkol sa iba't ibang paraan ng pamumuhay ng mga ordinaryong tao, sa pamamagitan ng serye ng mga nakatagong kamera na inilagay sa mga silid ng iba't ibang pamilya sa buong Japan. Ang malawak na paglabag na ito sa pribadong buhay ay ginawa upang maunawaan niya na ang mga ordinaryong tao ay namumuhay ng walang saysay at simpleng buhay na walang mas mataas na layunin, upang hindi siya mag-atubili kapag dumating ang oras na kailangan niyang patayin ang mga ito. Ngunit ang simpleng buhay na iyon at ang maupo para mag-almusal kasama ang pamilyang nagmamalasakit sa kanya ay eksaktong bagay na gusto ni Jiro, at gagawin niya ang lahat para makuha iyon kahit ikakamatay pa niya. Tumawa si Ashio sa harap ni Jiro at sinabi na kung ang susunod na pinuno ng Poison Clan ay nagsasabi ng ganitong kahangalan, hindi na magtatagal ang clan at para siguraduhin ang pagkatalo ni Jiro ay nagpasya si Ashio na gamitin ang kanyang alas, ang kanyang binagong bloodline kasama ang Hell Slashes. Pinapayagan nito na makalikha siya ng napakalakas na agos ng tubig na kumikilos na parang matatalim na latigo, isang hampas lang mula rito ay sapat na upang mapunit ang laman at buto at dahil dito, muling napaatras si Jero sa laban para lalo siyang inisin ay sinadya niyang puntiryahin sina Himikawa at Kinasaki habang nasa gitna ng laban, dahilan upang matamaan si Kinosaki sa likod nang itulak niya si Himikawa palayo sa panganib. Pagkatapos at sarkastikong humingi ng paumanhin si Ashio kay Jero dahil nasaktan niya ang isang inosenteng tao at iginiit na babayaran niya ang pinsala, pero mangyayari lamang iyon kung makakaligtas siya at samantala sa itaas, mabilis na lumapit si Himikawa upang tingnan si Kinasaki. Nang makita niya ang kalagayan nito ay tinanong niya kung bakit ginagawa nila ni Jiro ang lahat ng ito para sa kanya. Iginiit ni Kinosaki na una sa lahat at trabaho nilang iligtas siya subalit para kay Jiro ay mas mahalaga ito kaysa sa iniisip niya, kaya ginagawa niya ang lahat upang mapanatili siyang ligtas. Nagtanong si Himikawa kung bakit gagawin ni Jiro ang ganito para sa kanya, subalit hindi sinagot ni Kinosaki ang tanong at sa halip ay sinabi kay Himikawa na umalis na habang may pagkakataon pa siya, dahil maaaring muli siyang puntiryahin ni Ashio. Gayunpaman ay tumanggi si Himikawa na iwan ang mga taong nagligtas sa kanyang buhay, kaya tinanong niya si Kinosaki kung may magagawa ba siya para tumulong at sa sandaling iyon, napansin nilang dalawa ang natitirang lason ni Jiro sa karayom, lumalakas si Jiro habang mas maraming lason ang nasa kanyang katawan. Kaya sa normal na sitwasyon ay madali niyang matatalo ang laban na ito sa pamamagitan ng pag-inject ng mas maraming lason sa sarili,
ngunit ang lahat ng karayom na dala niya ay nadurog nang ibagsak siya ni Ashio sa lupa at dahil sa limitadong dami ng lason na na-inject niya, hindi siya sapat na mabilis upang makalapit kay Ashio nang hindi siya napupunit. May sarili pa siyang alas at ang kanyang binagong bloodline, ngunit mula pagkabata ay tinuruan siya na maging maingat sa paggamit nito sa laban dahil ang isang alas ay epektibo lamang kapag walang nakakaalam kung ano ang kaya nitong gawin. Dahil dito ay ipinaliwanag sa kanya na kung sakaling mapipilitan siyang gamitin ito laban sa isa pang expert, kailangan niyang patayin ang kalaban na iyon anuman ang mangyari at malamang ay ganoon din ang itinuro kay Ashio, kaya tiyak na papatayin niya si Jiro sa sandaling magkaroon siya ng pagkakataon. Dahil dito ay wala nang maraming pagpipilian si Jiro kundi gamitin ang sarili niyang alas, ngunit sa kabutihang palad para kay Jiro at sa mismong sandaling iyon ay tumalon si Himikawa mula sa itaas at bumagsak diretso sa kanya habang may dalang espesyal na pakete. Agad na nagpanik si Jiro dahil hindi pa siya kailanman naging ganito kalapit sa isang babae. Kaya tinanong niya kung ano ang ginagawa niya at ipinaliwanag ni Hikawa na hindi niya pwedeng basta ihulog iyon pababa dahil sisirain agad ni Ashio kapag nalaman niya kung ano iyon. Hindi pa rin maintindihan ni Gro kung bakit pinili niyang bumalik kahit siya ang target ni Ashio. Ngunit kahit pinapahalagahan ni Hikawa ang pagsubok ni Gro na iligtas siya, hindi siya yung tipo na mananatiling nakatayo lang habang may ibang nagsasapanganib ng buhay para sa kanya at gaya ng inaasahan, agad na hinawakan ni Ashio si Himikawa at tinawanan siya dahil sa ginawa niyang pagbabalik kahit hindi naman siya marunong lumaban. Ngunit ang hindi niya napansin ay isa lamang itong distraction para mabigyan ng oras si Jiro na gamitin ang natitirang lason niya. Nagpanik si Ashio sa sandaling makita niya ang syringe sa kamay ni Jiro at inutusan siyang ihulog iyon kung ayaw niyang pasabugan ang ulo ni Himikawa agad, ngunit ubos na ang laman ng syringe ni Jiro. Ngayong kumpleto na ang lason sa kanyang katawan at mas mabilis na siya kaysa sa dati at sa sobrang bilis, hindi na siya nasundan ni Ashio at bago pa niya mapansin ay natusok na siya sa leeg ng maliit na dosis ng parehong lason, para kay Jiro ay nagsisilbi itong pampalakas. Subalit para sa tao na walang resistance sa lason tulad ni Ashio ay nagdudulot ito ng agarang paghinto ng katawan at mga organo, dahil dito ay nawalan siya ng kontrol sa kanyang kapangyarihan at sumabog ang kanyang suit makalipas ang ilang sandali. Pagkatapos nito ay binuhat ni Jiro ang walang malay na si Himikawa upang dalhin sa ligtas na lugar, ngunit napansin niyang nakahawak ang kanyang kamay sa dibdib nito kaya't muli siyang nagpanik at tinanong si Kinasaki kung ano ang dapat niyang gawin. Samantala si Ashio ay kasalukuyang nasa gitna ng isang masakit na hallucination kung saan pakiramdam niya ay unti-unting nasusunog ang kanyang katawan hanggang maging abo, ngunit kalaunan ay binigyan siya ni Jiro ng antidote upang mapatigil iyon. Hindi lang iyon subalit naalala niya na ang bloodline ng Water Clan ay may namamanang kondisyon kung saan allergic sila sa normal na hangin, kaya sila nagsusuot ng ganitong suit at palaging binabalutan ang katawan ng tubig at dahil nasira niya ang suit nito, gumawa si Jiro ng cream upang makatulong sa kanyang allergy habang wala pa siyang bagong suit. Hindi maintindihan ni Ashio kung bakit ginagawa ni Jiro ang lahat ng ito at tinanong kung ito ba ay paraan niya ng pagpapakita ng awa. Ngunit iginiit ni Jiro na inilalagay lamang niya siya sa kanyang lugar at dahil natalo na niya ito at tinulungan pa, matututo na itong huwag na siyang guguluhin sa susunod. Hindi na rin magiging sulit para dito at wala nang nasabi si Ashio tungkol doon at sa sumunod hinarap ni Jiro ang kapitan, at labis itong natakot dahil ayaw na niyang maranasan muli ang matinding lason, kaya humingi siya ng tawad at binanggit na hindi na niya ito uulitin. Ipinaliwanag naman ni Kinosaki na maayos naman ang kanyang legal na koleksyon ng sining, kaya doon na lang siya mag-focus at tigilan na ang pagnanakaw sa mga inosenteng tao at kung hindi, magkakaroon ng malubhang kaparusahan. Hindi makapaniwala si Ashio na balak talagang palayain ni Jiro ang kapitan na parang wala lang, sa halip na patayin ito matapos ang lahat ng nangyari subalit ipinaliwanag ni Jiro na kung babalik man ito sa pagnanakaw, tatamaan ito ng 1,000-year torment poison ni Jiro na mas malala pa kaysa kamatayan. Kaya mas mabuti pang umiwas na lang ito sa gulo at tinanong niya si Ashio kung ayos lang ba iyon, at iginiit nitong wala siyang problema dahil hindi na niya hahayaang mahuli siya muli at pagkatapos nito, tinanong niya sina Jiro at Kinosaki kung gusto nilang sumakay pabalik sa mainland. Pumayag silang dalawa pero kalaunan ay nalaman nilang ang sinasabi ni Himikawa na sasakyan ay ang kanyang alagang pating, at ang pagkapit sa palikpik ng pating habang nasa gitna ng karagatan ay hindi masyadong masaya.
Makalipas ang ilang oras ay matagumpay na naibalik ni Himikawa ang painting sa tunay nitong may-ari, at labis ang saya ng batang babae nang makuha muli ang painting ng kanyang ina at labis ding natuwa ang buong grupo ni Himikawa nang makita na naibalik ang painting sa tamang may-ari. Ngunit habang nagdiriwang ang lahat, si Jero ay nanatili sa gilid dahil ayaw niyang makatawag ng labis na atensyon. Ibinalik ni A ang painting sa dating pwesto nito at ipinaliwanag ng kanyang ama na ang kanyang asawa ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan ilang taon matapos ipanganak si A. Ito na lamang ang natitira sa kanila mula sa kanya. Maaari sana nilang ibenta ang painting upang kumita ng sapat na pera para makalipat sa mas maayos na bahay at mamuhay ng walang problema, ngunit para sa kanila, napakalaki ng halaga nito sa damdamin kaya hindi nila kayang basta na lang itong isuko. Sa sandaling iyon ay tinawag ni Himikawa si Gro at binanggit na lumapit siya sa camera dahil gusto siyang personal na pasalamatan ni Asia. Sinubukan ni Jero na tumanggi dahil pakiramdam niya ay magiging awkward ito, kaso ipinaliwanag ni Kinosaki na sumama na lang siya dahil karapat-dapat naman siyang purihin matapos ang lahat ng ginawa niya. Lumapit si Jiro at ipinahayag ni Aya na labis siyang nagpapasalamat dahil nailigtas niya ang painting ng kanyang ina. Nagpasalamat din si Hikawa dahil noong nalaman niyang isa siyang master at inakala niyang isa siya sa mga taong malamig ang puso at walang pakialam sa mga taong itinuturing nilang mas mababa sa kanila, pero napagtanto niya na iba si Gro kumpara sa iba. Habang nagpapasalamat ang lahat kay Jero ay nagpasalamat din si Kinasaki dahil sa pagpayag ni Jiro na babayaran ang gastusin sa pagpapagamot ng kanyang kapatid. Mas maayos itong gumagaling at hindi pa naranasan ni Jero na sabay-sabay siyang pasalamatan ng ganito karami na tao, kaya't medyo nabigla siya. Kaya balak na sana niyang umalis muna para magpahinga, pero bago siya tuluyang umalis, tinawag siya ni Himikawa at sinabi na gusto niyang pag-usapan ang magiging gantimpala niya at kahit paibenta nila ang kanilang mga organo, hindi pa rin iyon sapat para mabayaran ang ginawa ni Jiro para sa kanila. Wala rin silang sapat na pera para bayaran siya, kaya inalok ni Himikawa na gagawin niya ang kahit ano na gusto ni Jiro kapalit ng kanyang ginawa, at hindi handa si Jiro sa ganitong klaseng alok at sa huli ay inayos ni Kinasaki na magkaroon ng date sina Jiro at Himikawa, bilang selebrasyon sa tagumpay ng kanilang misyon. Perpekto ang pagkakataon dahil matapos siyang iligtas ni Jero, malamang ay mas lalo pang humanga si Himikawa sa kanya, kaya't ito na ang tamang oras para sabihin niya ang kanyang nararamdaman, subalit sa kasamaang palad ay halos hindi makabuo ng dalawang pangungusap si Jiro dahil sa sobrang kaba niya habang nasa date, pinapanood sila ni Kinasaki mula sa malayo. Ngunit ito mismo ang dahilan kung bakit binigyan siya ni Kinasaki ng mga aral sa pakikipag-usap. Isa sa mga aral na iyon ay kapag wala ka ng masabi at magandang simula ng usapan ang pagbigay ng papuri sa suot ng babae, at sa pagkakataong ito, maraming suot si Himikawa na pwedeng purihin ni Gro. Kaya hindi dapat ito maging mahirap para sa kanya at naalala ni Jiro ang mga itinuro ni Kinasaki at tumuon sa kwintas na suot ni Himikawa. Ngunit kailangan pa niyang pagbutihin ang paraan ng pagbibigay ng papuri dahil ang una niyang sinabi ay mukhang luma at gamit na ang kwintas. Hindi iyon magandang panimula ng usapan dahil maaaring ma-offend si Himikawa kung mahalaga sa kanya ang kwintas, pero sa kabutihang palad ay isa lang itong simpleng bagay na nabili niya sa flea market kaya hindi siya nabahala. Marami pa sanang paraan para ipagpatuloy ang usapan, subalit wala nang maisip si Jiro na sasabihin, at karamihan ng tao ay baka nainip na o inisip na kakaiba siya, pero si Himikawa ay napaka-relaxed kaya't hindi siya naaabala at maayos pa si Jiro sa ngayon. Pero oras na lang ang hihintayin bago siya magkamali. Kaya nagpa siya si Kinosaki na tulungan siya at kumonekta sa monitor sa likod ni Himikawa upang magpakita ng mga mensahe na makakatulong kay Jero. Lumapit ang manager ng restaurant at sinubukan na pigilan siya dahil hindi para sa mga customer ang monitor, pero nagpakita si Kinosaki ng cute na tingin at agad siyang napaamo ng manager. Samantala ay napansin ni Himikawa na hindi pa kumakain si Gro, kaya tinanong niya kung may problema. At ipinaliwanag niya na bilang isang poison master ay tinuruan siyang huwag kumain ng anumang pagkain na hindi niya sariling gawa, kaya't lagi siyang kumakain mag-isa, at naging natural na iyon sa kanya at dahil dito nahihirapan siyang kumain sa isang restaurant. Medyo naiintindihan ni Himawa ang nararamdaman ni Jiro dahil noong lumalaki siya, madalas din siyang nag-iisa at lumaki siya sa isang ampunan at kadalasan ay mag-isa lang, kaso isang araw, inampon siya ng isang napakayamang matandang lalaki na malapit ng mamatay. Hindi dahil espesyal siya at hindi rin dahil may masama na balak ang matanda,
Wala lang itong sariling anak at gusto nitong ipamana ang kanyang yaman sa iba at matapos mamatay ang matanda, namana ni Himikawa ang napakalaking kayamanan at ari-arian nito. Subalit habang iniikot niya ang bahay ay nakita niya ang isang silid na puno ng mamahaling painting na ninakaw ng matanda mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, hindi niya matanggap na mamanahin ang mga bagay na dapat ay sa iba, kaya nagsimula siyang hanapin ang mga tunay na may-ari at ibalik sa kanila ang kanilang mga painting. Kaso napakamahal gawin iyon kaya't halos wala na siyang pera ngayon, maraming tao ang tumawa sa kanya dahil sa ginawa niyang desisyon ngunit para kay Jiro, si Himikawa ang pinakaastig na tao na nakilala niya sa matagal na panahon. Ngayong araw lang naranasan ni Jiro na makatanggap ng ganitong tunay na pasasalamat dahil sa pagtulong sa iba, subalit matagal nang ginagawa ni Himikawa ang ganitong bagay kaya't siguradong marami na siyang natulungan. Napapaluha si Himikawa dahil ito ang unang pagkakataon na may ibang tao bukod sa kanyang mga kaibigan ang pumuri sa kanyang ginagawa, at iniisip ni Kinasaki na ito na ang tamang pagkakataon kaya't nagpadala siya ng mensahe kay Gar na yayain na siya ngayon. Pagkakita nito ay tumayo si Gro at iginiit kay Himikawa na may pabor siyang gustong hilingin, na mula si Himikawa dahil akala niya alam na niya kung saan papunta ang usapan pero sa kanyang sorpresa, hiniling lamang ni Jiro na maging kaibigan niya siya. Bahagya siyang natawa at ipinaliwanag na akala niya ay yayain siya ni Jiro na makipag-date. At inamin ni Jiro na gusto rin niyang gawin iyon kaso sa ngayon ay wala pa siyang masyadong alam tungkol kay Himikawa at higit sa lahat, wala ring alam si Himikawa tungkol sa kanya. Maaaring maganda ang unang impresyon na naibigay niya, ngunit marami pa siyang madilim na bahagi na hindi pa niya naaayos kaya't gusto niyang magsimula muna sila bilang magkaibigan, upang mas makilala nila ang isa't isa bago niya ito yayain na makipag-date. Bukas si Himikawa sa ideyang iyon at pumayag na maging kaibigan ni Jiro, at iminungkahi pa na muli silang lumabas sa susunod na pagkakataon ngunit pagkaalis niya, iginiit ni Kinasaki kay Jiro na may isa pa siyang posibleng love interest na nakahanda para sa kanya. Bilang bahagi ng misyon ay kinakailangan na samahan ni Jiro ang babae sa isang college party na pupuntahan nito, pero sobrang hina niya pagdating sa mga party pero mukhang mas mahiyain pa yata ang babae kaysa kay Jiro dahil nang kausapin siya ng dalawang babae, bigla siyang napaiyak sa sobrang kaba. Ang pangalan niya ay Shiori at ang kanyang tiyuhin ang naglabas ng anunsyo para maghanap ng bodyguard. Ipinaliwanag niya na ang ama ni Shiori ang nagtayo ng kumpanyang ito mula sa wala at bago ito namatay, nakasaad sa kanyang testamento na si Shiori ang magmamana ng lahat. Pero hindi sang-ayon dito ang tiyahin ni Shiori kaya't may balita na kumuha ito ng asasin na gumagamit ng kakaibang mga teknik para patayin si Shiori. Kinuha ng tiyuhin ni Shiori si Jiro dahil alam niyang hindi ito trabaho na kayang gawin ng ordinaryong bodyguard, at malaking bagay iyon manggaling sa isang lalaking buhat-buhat silang tatlo habang nag-uusap bilang parte ng kanyang workout. Nagpasalamat si Shiori kay Jiro sa pagpayag nitong protektahan siya at makalipas ang ilang sandali, nag-undercover si Jiro sa parehong paaralan na pinapasukan ni Shiori para manatili siyang malapit dito nang hindi naghihinala ang iba. Ngunit may kahilingan si Shiori kay Jiro at gusto raw nitong pumunta sa isang inuman o drinking party. Noong una ay tutol si Jiro dahil sobrang delikado ng pagpunta sa party habang may asasin na humahabol sa kanya, pero gustong-gusto talaga ni Shiori na maranasan iyon dahil hindi pa siya nakakapunta sa mga ganitong social event dati. Dahil sa isang tingin lang sa cute nitong mukha, bumigay agad si Jiro kaya't heto sila ngayon at tumayo si Shiori para ipakilala ang sarili niya sa mga bago niyang kaklase, pero matapos niyang sabihin ang kanyang pangalan, biglang nablangko ang isip niya dahil hindi niya alam kung ano pa ang susunod na sasabihin. Iniisip niya lahat ng plano niyang sabihin pero hindi niya magawang magsalita muli, kaya sa huli ay sumuko na lang siya at umupo ulit at ang susunod namang magpapakilala ay si Jiro. Kaya tumayo siya at naghanda ipakita ang kanyang social skills dahil pinagpraktisan niya talaga ito. Tumayo siya at nagpakilala sa lahat at agad pagkatapos noon, kumuha siya ng 4 na baso ng beer at sabay-sabay itong ininom bago isinuka bilang isang malaking gel worm at party trick sana iyon para magmukha siyang cool, pero ang nangyari ay lalo lang siyang inisip ng lahat na kakaiba. Pagkatapos noon ay may isa pang lalaki na hindi pa nagpapakilala kaya't hiniling ng host na magsabi ito ng ilang salita, tumayo si Naruko at sinabi lang ang kanyang pangalan habang gumagawa ng hand sign bago muling umupo, medyo kakaiba man siya ay gwapo naman ito at hindi nagsuka ng beer worm tulad ni Jiro.
Kaya agad na nahulog ang loob ng lahat ng babae sa kanya habang nagsisimula namang mainggit ang mga lalaki. Namangha si Jero kung paano nakakuha ng napakaraming babae si Naruko kahit wala naman itong ginawang party trick, mukhang kailangan pa niyang pag-aralan ito mamaya. Pagkatapos ng party ay naglalakad pa uwi sina Jero, Shiori at Kinasaki at susubukan sanang kausapin ni Jero si Shiori tungkol sa isang bagay pero nagulat agad ito dahil kinakabahan pa rin siya. Tinanong ni Jero kung bakit pinilit nitong pumunta sa party kahit hindi naman siya handa para rito. Naiintindihan niyang gusto nitong pagbutihin ang kanyang social skills dahil siya ang magmamana ng kumpanya balang araw, pero siguro naman ay may mas madali pang paraan para gawin iyon kaysa sa pagpunta sa isang party. Pagkarinig ni Shiori sa lahat ng sinabi ni Jero at muli siyang napaiyak, pero hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa masaya lang siya dahil may isang taong tunay na nag-aalala sa kanyang nararamdaman at ipinaliwanag niya na pumunta siya sa party dahil gusto niyang mapalapit sa mga kaklase niya at maging parte ng grupo, dahil iyon ang huling hiling ng kanyang ama. Bago mamatay ang kanyang ama ay sinabi nito kay Shiori na mahal siya nito, giit rin nito na subukan niyang pumunta sa mga party paminsan-minsan dahil mas masaya ang buhay kapag natuto kang mag-relax at sabihin ang tunay mong nararamdaman. Iyon ang mga huling salita ng kanyang ama bago ito tuluyang pumanaw. Gusto ni Shiori na tuparin ang hiling na iyon pero kahit anong pilit niya, hindi niya magawang mag-open up sa ibang tao dahil palagi siyang nag-aalala na baka mainis, magalit o malungkot ang mga ito sa kanya at nang maisip niya iyon, napagtanto niyang ni minsan ay hindi pa sila nagkaroon ng maayos na pag-uusap ng kanyang ama. Hindi rin niya alam kung bakit siya ang piniling maging tagapagmana ng kumpanya. Pero iyon mismo ang dahilan kung bakit gusto niyang pagbutihin ang sarili niya hanggang sa kaya na niyang tumawa at makipag-usap ng walang takot, at nakaka-relate si Jero sa kanyang nararamdaman. Pero pinapaalala pa rin niya kay Shiori na may assassin na humahabol sa kanya ngayon kaya hindi siya dapat basta-basta na naglalagay ng sarili sa panganib, gayunpaman ay dagdag pa ni Jero na kahit saan gustong pumunta ni Shiori, hindi niya ito pipigilan dahil trabaho niyang panatilihin itong ligtas at iyon mismo ang gagawin niya. Samantala sa ibabaw ng isang poste ay nakita natin si Naruko na lihim na binabantayan sina Jero at Shiori. Iniulat niya sa kanyang boss na mas mahirap palapatayin si Shiori kaysa sa inaakala niya dahil mukhang napakalakas ng kanyang bodyguard. Pagkaraan nito ay nakita si Naruko sa bubong kasama ang tiyahin ni Shiori na si Fuda habang minamasahe siya nito. Habang ginagawa iyon ay nagrereklamo si Fudo kung bakit sobrang tagal matapos ni Naruko ang trabaho kahit napakalaki ng binabayad niya rito. Kung nagtataka kayo kung bakit minamasahe ni Fudo si Naruko habang nagrereklamo pa rin tungkol sa performance nito, iyon ay dahil may kakayahan si Naruko na i-hypnotize ang mga tao kapag natupad ang ilang kondisyon at kahit alam ng mga bodyguard ni Fudo na may ginawa si Naruko sa kanya, alam nilang hindi sila sapat na malakas para pigilan ito. Kaya hinahayaan na lang nila ang lahat dahil balak pa rin naman ni Naruko na tuparin ang hiling ni Fuda na patayin si Shiori at makalipas ang 3 araw, sa panig naman ni Shiori ay patuloy na pumapasok sina Jero at Kinosaki sa klase kasama siya para siguraduhing ligtas siya, pero mukhang sobrang nag-enjoy si Jero rito. Pinapaalala ni Kinosaki na undercover lang siya bilang estudyante kaya hindi naman niya kailangang seryosohin ang klase. Pero para kay Jero ay masaya talaga ang lahat ng ito at hindi niya naranasan ang normal na buhay eskwela noong bata pa siya kaya bago sa kanya ang lahat ng ito, at gusto niyang sulitin ang pagkakataon habang mayroon pa siya nito. Samantala si Naruko naman ay nakaupo sa ibabaw ng katabing gusali habang nagme-meditate sa gitna ng mga aircon unit ng walang suot na damit pang itaas. Pagkatapos huminga ng sobrang lalim ay nagbitaw siya ng tunog na nagdulot ng matinding vibration sa paligid. Sobrang lakas ng vibration na pati bakal ay nagsisimulang mabiyak. Ilang sandali pa ay habang abala pa si Jero sa pakikinig sa klase, bigla niyang nawalan ng balanse at bumagsak sa mesa at habang nagsisimulang manginig ang buong gusali, agad niyang napagtanto na direktang pag-atake ito mula sa assassin na inuupahan para patayin si Shiori. Kaso wala siyang idea kung sino iyon dahil walang nakakahinala sa loob ng silid kaya't malamang na nasa labas ang umatake. Agad siyang kumuha ng syringe bilang paghahanda sa susunod na galaw ng assassin at makalipas ang ilang segundo, bumagsak ang bubong sa mismong itaas ni Shiori. Kaya agad na tinurukan ni Jero ang sarili niya bago tumalon lampas sa mga mesa para iligtas si Shiori at sa kabutihang palad, nakaligtas si Shiori ng walang malalang sugat ngunit hanggang ngayon ay sinusubukan pa ring malaman ni Jero
kung anong klaseng pag-atake ang ginamit ng assassin na pansamantalang nagpahina sa kanya. Maayos naman ang bentilasyon sa silid kaya imposibleng simpleng gas attack lang iyon at base sa pinsalang nangyari, ang tanging posibilidad ay isang napaka-eksaktong sound-based attack mula sa isang Soundmaster. Samantala matapos makita ni Naruko kung gaano kahusay hinarap ni Jero ang sitwasyon kahit dapat ay nasira na ng sound waves nito ang kanyang sense of balance, napagtanto niya na isa ring master si Jero. Pagkatapos mailabas si Shiori sa classroom ay agad nagpadala si Jero ng mensahe kay Mitsuhiko upang ipaalam ang nangyari. Iniisip naman ni Kinosaki na dahil sa kamakailang pag-atake ay baka mas mabuting kanselahin na ni Shiori ang camping trip na gusto nitong salihan. Pero sa huli si Mitsuhiko pa rin ang magdedesisyon dahil siya ang kumuha kay Jero bilang bodyguard at pagka-uwi nila, tinanong ni Shiori ang kanyang tiyuhin kung dapat ba niyang kanselahin ang biyahe, pero ikinagulat niya nang sabihin ni Mitsuhiko na maaari pa rin siyang sumama kung gusto niya. Minsan lang maranasan ang mga masasayang alaala ng kabataan at hanggat kasama niya sina Jero at Kinosaki, ano pa ba ang pinakamasamang maaaring mangyari at sobrang natuwa si Shiori nang marinig iyon kaya agad siyang naghanda para sa camping trip kasama ang iba, ngunit habang palabas siya ng bahay ay nakita natin ang mga mata ni Mitsuhiko. Doon nalaman na na-hypnotize pala siya ni Naruko upang maisahan si Shiori na sumama sa trip para mas madali siyang maging target. Hindi naman gaanong bothered si Jero sa trip dahil kahit manatili pa si Shiori sa bahay, hindi pa rin nila magagarantiya ang kanyang kaligtasan. Ang tanging paraan para masigurong walang mangyayari sa kanya ay direktang harapin ang banta, at ibig sabihin noon ay kailangan nilang pabagsakin ang Soundmaster at ang problema nga lang ay wala siyang idea kung sino talaga ang Soundmaster o kung kailan ito muling aatake, kaya lalo nitong pinapahirap ang sitwasyon. Sa kabilang banda naman ay mas naging malapit na siya kay Shiori, pero kahit ganoon ay natataranta pa rin siya kapag nakakatulog ito sa kanyang balikat at samantala sa likod ng boss, na-hypnotize na ni Naruko ang lahat ng babae sa klase at halos sambahin na siya ng mga ito. Napakalaki ng ngiti niya dahil eksaktong nangyayari ang lahat ayon sa kanyang plano. Pagdating ng grupo sa campsite at nagsimula ng magkwentuhan ang lahat habang si Jero naman ay abala sa pagluluto dahil sinabi ni Kinosaki na gustong-gusto raw ng mga babae ang lalaking marunong magluto, at tama nga ito dahil humanga talaga ang lahat sa cooking skills ni Jero. Habang abala siya sa paggawa ng kebabs, sinubukan naman ni Shiori na makipag-usap sa iba sa pamamagitan ng pag-aalok ng ginawa niyang yakisoba pero walang pumapansin sa kanya at nagsisimula ng maawa si Jero sa kanya, pero pinapaalala ni Kinosaki na sinabi mismo ni Shiori na gusto niyang matutunan ang mga bagay na ito ng mag-isa kaya dapat ay hayaan muna nila ito. Habang iniisip ni Shiori kung paano niya makukuha ang atensyon ng iba, wala talaga siyang maisip na paraan kaya't napagdesisyonan niyang gamitin ang kanyang backup plan at kumuha ng cosplay outfit mula sa kanyang bag, talagang naghanda siya para sa mga emergency na ganito. Sigurado raw siyang hindi na siya mai-ignore ng mga tao ngayon, kaya't habang nakatingin na sa kanya ang lahat at lumapit siya sa isang mesa na inihanda niya kanina at nagsimulang gumawa ng magic routine na matagal niyang pinagpraktisan, pinalabas niya ang kanyang yakisoba na parang lumitaw mula sa wala. Ngayon ay naging interesado na ang kanyang mga kaklase sa kanyang pagkain kaya't sinubukan niya ulit gawin ang trick, pero sa pagkakataong ito ay pumapalpak siya at dahil doon ay bumagsak ang soba diretso sa kanyang ulo. Sa kabilang banda naman ay nakuha niya ang atensyon ng lahat, kaya kahit paano ay alam na ngayon ng kanyang mga kaklase na nag-exist siya at pagdating ng gabi, nilapitan ni Jero at Kinosaki si Shiori at tinanong kung saan niya natutunan ang ganoong kagaling na magic trick. Ipinaliwanag naman ni Shiori na ang negosyo ng kanilang pamilya ay may kinalaman sa mga party apparel kaya natuto siya ng ilang tricks sa pagdaan ng panahon, hindi lang talaga siya magaling magsalita. Pero bumalik sa isip ni Shiori ang nangyari sa drinking party at nang makita niya ang party trick ni Jero noon, sobrang humanga siya kaya't naisip niyang subukan din ito at masaya siya dahil naging maayos naman ang resulta. Kaya nagpasalamat siya kay Jero dahil ito ang nagbigay sa kanya ng idea. Dahilan para mahiya naman si Jero at maya-maya ay nagsalita ang leader ng grupo at tinanong ang lahat kung narinig na ba nila ang tungkol sa sumpa sa lugar na iyon, ayon sa kwento ay dati raw ay may isang baryo sa paligid ng lugar na iyon. Hanggang noong panahon ng World War II, naghahandog raw ang mga taga-baryo sa kanilang lokal na Diyos at tuwing 2 taon kapag nasira ang kanilang mga pananim,
Pinipili raw nila ang pinakabatang bata sa baryo at ikinukulong ito sa dambana sa gubat kung saan ito kinakain ng isang halimaw. Iniwan ng mga taga-baryo ang tradisyong iyon pagkatapos ng digmaan, pero sunod-sunod namang dumating ang mga sakuna at kahit dati raw ay mahigit 1,000 tao ang nakatira rito, ngayon ay tuluyan ng abandonado ang lugar. May mga tsismis pa nga na hanggang ngayon ay naghihintay pa rin ang halimaw na si Lord Chladni para sa susunod nitong handog. Sa puntong iyon ay sobrang takot na si Shiori pero ang totoo, imbento lang pala ng leader ng grupo ang buong kwento para gumawa ng takot. Kaya binanggit ni Jero kay Shiori na wala itong dapat ikabahala at pagkatapos magawa ng leader ng grupo ang nakakatakot na atmosphere, iginiit nitong oras na para sa pangunahing event ng gabi at ito ang test of courage sa loob ng kagubatan malapit sa baryo. Maraming babae ang sobrang excited dahil iniisip nilang magandang pagkakataon iyon para mapalapit siya kay Naruko pero nang mapansin nila, matagal na pala nilang hindi nakikita si Naruko at habang abala kasi ang lahat sa pag-e-enjoy ng party, si Naruko naman ay lihim na naghahanda ng iba't ibang bitag sa loob ng gubat bilang parte ng kanyang assassination plan. Nang matapos siya, ngumiti siya ng may kasiyahan dahil pakiramdam niya ay wala nang makakahadlang sa kanya ngayon at ang test of courage sana ay hanggang sa dambana mismo, pero sobrang delikado ng daan. Kaya nagdesisyon ang class representative na hanggang kalagitnaan na lang ng gubat ang ruta, sa isang landmark kung saan pwedeng kumuha ng litrato bilang patunay na natapos nila ang challenge. Excited na excited ang lahat para sa event at bago ito magsimula, sinabi ni Kin Osaki kay Jero na ito na ang pinakamagandang pagkakataon para makakuha siya ng affection points kay Shiori, kaya sumabay na rin si Jero sa plano at sa ngayon, maayos naman ang lahat at buong oras na nakakapit si Shiori kay Jero para sa proteksyon. Humingi pa nga siya ng paumanhin dahil pakiramdam niya ay pabigat lang siya at siguradong mas magiging madali sana ang trabaho ni Jero kung nanatili na lang siya sa bahay. Pero sinabi ni Jero na hindi niya kailangang mag-alala dahil halos wala rin namang pagkakaiba. Sa katunayan, mas mabuti pa nga sila rito dahil halos alam na nila kung saan malamang umatake ang assassin, kaya mas madali niya itong makokontra kapag gumalaw na ito at giit rin niya kay Shiori na e-enjoy lang nito ang trip dahil sisiguraduhin niyang walang mangyayaring masama sa kanya, masayang-masaya si Shiori nang marinig iyon. Kalaunan ay nakarating sila sa photo stand, kaya inilabas ni Jero ang selfie stick na ibinigay ng class representative para makapag-picture silang dalawa, pero hindi pa siya nakagamit ng ganoon dati kaya inalok ni Shiori na siya na lang ang kukuha ng litrato. Nakakuha nga sila ng magandang picture na magkasama, ngunit nang tingnan ni Shiori ang litrato ay nakita niyang isa na lang walang mukhang anino ang nasa pwesto ni Jero at bigla na itong nawala at dahil doon, agad siyang nagsimulang tumakbo sa loob ng gubat habang hinahanap si Jero. Kalaunan ay nakita rin ni Shiori si Jero, pero sa kasamaang palad ay hindi pala iyon ang totoong Jero at kung ano man ang nilalang na iyon, hinahabol na siya ngayon kaya kailangan niyang tumakbo para makatakas. Patuloy na tumakbo si Shiori paakyat ng bundok hanggang makarating siya sa isang dambana para makapagtago. Noong una ay akala niya ligtas siya roon pero agad niyang napansin ang isang lubod na pangbitay sa loob at mas nakakatakot pa, ang bagay na nasa labas kanina ay nasa loob na ngayon. Unti-unti itong naglalakad papalapit sa kanya habang si Shiori naman ay halos hindi makagalaw sa sobrang takot, ngunit nang tumama ang ilaw sa anino nito ay laking gulat niya nang makita na ang nasa harap niya ay ang kanyang ama. Ang parehong ama na nakita niyang namatay sa kanyang higaan, dapat sana ay doon pa lang ay napagtanto na niyang isa lamang itong panlilinlang pero sobrang gulo na ng isip niya para makapag-isip ng maayos, kaya naniwala siyang tunay ngang ama niya iyon. Tinanong niya kung bakit siya pa ang pinili nitong maging tagapagmana ng kumpanya, doon nagsimula ang totoong mental horror dahil nagsimulang sigawan siya ng impostor, sinasabing isang malaking pagkakamali ang ginawa nitong pagpili sa kanya bilang successor at wala siyang silbi para gampanan ang ganoong kahalaga na posisyon. Lahat ng iyon ay plano ni Naruko upang tuluyang sirain ang confidence ni Shiori at mapasunod siya sa kanyang kontrol, at nang tuluyan na niya itong ma-hypnotize at itinuro niya ang lubod at sinabi kay Shiori na mas magiging madali ang lahat kung tatapusin na lang niya ang sarili niyang buhay ngayon din. Unti-unting umakyat si Shiori sa hagdan habang buong pusong naniniwala na dapat na niyang wakasan ang kanyang buhay, eksakto ayon sa plano ni Naruko pero sa huling sandali ay naalala niya kung gaano siya naging masaya kanina kasama ang iba, at doon niya napagtanto na may halaga rin pala ang kanyang buhay.
Kaya agad niyang pinigilan ang sarili at tumakbo papunta sa kabilang bahagi ng dambana upang makatakas, pero hindi niya napansin na wala palang sahig sa kabilang bahagi ng pintuan at dahil doon, diretso siyang nahulog mula sa gilid ng bangin. Siguradong ikamamatay niya ang ganitong kataas na pagbagsak pero sa unang pagkakataon, naging kapaki-pakinabang ang kanyang sobrang pag-iisip dahil naalala niyang may dala pa siyang payong at sinubukan niya itong gamitin para bumagal ang kanyang pagbagsak, pero hindi iyon gumana. Sa kabutihang palad bago pa siya bumagsak sa lupa, dumating si Jero sa tamang oras at nailigtas siya at sobrang laki ng ginhawang naramdaman ni Shiori. Ipinaliwanag ni Jero na malamang ay gusto ng assassin na palalabasin na nagpapatiwakal si Shiori upang hindi paghinalaan ang kanyang mga kamag-anak. Dahil kapag naging suspect ang mga ito, mawawala sa kanila ang karapatan sa mana at ibig sabihin lahat ng nangyari hanggang ngayon at pati na ang alamat tungkol sa baryong iyon, ay gawa-gawa lamang ni Naruko para magkaroon ng dahilan ang pagkamatay ni Shiori. Binanggit ni Jero kay Naruko na humahanga siya sa kakayahan nito dahil sa mismong sandaling kuhanan ni Shiori ng litrato si Jero, na-hypnotize agad siya at tumakbo papunta sa gubat habang hinahanap si Jero kahit nakatabi niya lang naman ito noon. Habang nangyayari iyon, pinatamaan naman ni Naruko si Jero ng shockwave para mawalan ito ng balanse at direksyon upang hindi nito mahanap agad si Shiori. Gayunpaman giit ni Jero na hindi na niya hahayaang maulit pa iyon. Ngumiti naman si Naruko at binanggit na inaabangan niya ang hamon bago ito tuluyang mawala pabalik sa loob ng kagubatan upang ihanda ang susunod nitong pag-atake. Giit ni Jero kay Shiori na masyado ng delikado manatili sa lugar na iyon kaya kailangan na nilang umalis agad, pero wala nang lakas si Shiori para tumakbo dahil nanghihina pa rin ang kanyang mga tuhod matapos ang nangyari kanina. Kaya binanggit na lang ni Jero na sumakay na lang ito sa kanya para mabuhat niya, ngunit dahil wala namang gaanong karanasan si Shiori sa ganitong sitwasyon, kakaiba ang naging posisyon niya habang nakasakay kay Jero. Wala na silang oras para ayusin pa iyon kaya agad na tinurukan ni Jero ang sarili niya at nagsimulang tumakbo. Makalipas ang ilang sandali ay ginamit ni Naruko ang kanyang kakayahan at nagbitaw ng napakakapal na sound wave sa buong kagubatan na kayang manipulahin ang isip ng tao. Habang nangyayari iyon ay relax lang siyang nakaupo sa massage chair na dala pa niya. Talagang humanga siya sa kakayahan ng poison boost ability ni Jero, pero sigurado pa rin siya ang mananalo dahil naaabot ng kanyang sound waves ang buong bundok kaya imposibleng matakasan siya. Para kontrahin ang mind manipulation ni Naruko, binigyan ni Jero si Shiori ng earplugs pero sinabi ni Shiori na may dala siyang mas magandang gamit dahil may noise-canceling headphones siya at alam agad ni Naruko ang iniisip nila. Pero dinagdag niyang maling desisyon iyon dahil hindi na maririnig ni Jero ang kanyang sound attacks. Gayunpaman kahit wala nang marinig si Jero, nagagawa pa rin niyang maiwasan ang sound wave sa pamamagitan ng pagdama ng vibrations gamit ang kanyang balat. Naintriga si Naruko rito dahil hindi niya inaasahang kayang gawin iyon ni Jero. Pero hindi raw iyon mahalaga dahil walang silbi ang noise-canceling headphones laban sa kanyang napaka-eksaktong sound waves. Kaya madali pa rin itong nalusutan ang proteksyon at muling nakontrol ang isip ni Shiori. Bigla na lang tumalon si Shiori mula sa likod ni Jero at mabilis na tumakbo papasok ng kagubatan ng mag-isa. Ginamit ni Naruko ang kanyang powers upang ipakita kay Shiori ang isang ilusyon ng kanyang tiyuhin na nagsasabing pabigat lang siya at wala siyang silbi, dagdag pa nitong mas magiging masaya siya kung mamatay na lang si Shiori. Kaso agad siyang pinapabalik ni Jero sa katinoan at pinaalalahanan na hindi totoo ang lahat ng iyon. Ipinaliwanag niya na maraming bodyguard candidates ang in-interview ng kanyang tiyuhin bago siya nito pinili dahil gusto nitong masigurong magiging ligtas si Shiori. Ang dahilan lang kung bakit siya napili ay dahil nababasa nito ang review ni Himala tungkol sa kung paano niya nailigtas ang buhay nito noon. Walang tao nagagawa ng lahat ng iyon kung wala itong pakialam sa kaligtasan ni Shiori. Doon napagtanto ni Shiori na tama si Jero kaya tuluyan siyang nakawala sa ilusyon ni Naruko pero para masigurong hindi na iyon mauulit, napilitan si Jero na patahimikin muna si Shiori gamit ang sedative. Malaking problema iyon para kay Naruko dahil hindi niya kayang i-hypnotize si Shiori kapag wala itong malay, gayunpaman ay marami pa rin siyang natatagong mga paraan kaya hindi pa siya sumusuko. Ang brainwashing ability ni Naruko ay gumagana sa pamamagitan ng paghugot sa mga traumatic memories at negatibong emosyon ng isang tao, lalo itong pinapalakas hanggang sa magulo ang pagtingin nito sa realidad.
Ito rin ang parehong teknik na ginamit niya upang mapasunod ang tiyuhin ni Shiori na payagan ang camping trip at dahil maraming insecurities si Shiori ay napakadali niya sanang manipulahin, pero hindi hahayaang makalusot ni Jero si Naruko. Samantala si Kinosaki naman ay kasalukuyang naglalakad sa kalsada habang hinahanap sina Jero at Shiori dahil dapat ay matagal na silang nakabalik sa lugar na iyon, bigla na lang tumalon si Jero palabas ng mga damuhan habang nakakapit sa kanya si Shiori. Natigilan si Kinosaki sa nakita niya dahil hindi niya inaasahang aabot agad sa ganoong kalapit na level ang relasyon nilang dalawa, pagkatapos magpaliwanag ni Jero tungkol sa lahat ng nangyari, naintindihan na ni Kinosaki ang sitwasyon at tinanong niya kung ayos lang ba ito matapos ang lahat. Inamin ni Jero na medyo napuwersa niya ang sarili niya pero ayos lang naman siya sa kabuuan, gayunpaman ay hindi iyon ang pinakaimportante ngayon at patuloy pa ring hahabulin ni Naruko si Shiori. Kaya hiniling ni Jero kay Kinosaki na isama si Shiori at ilabas ito sa baryo sa lalong madaling panahon. Noong una ay pumayag si Kinosaki, pero agad niyang naisip na mapapahamak din siya kapag ginawa niya iyon at sinabi ni Jero na huwag siyang mag-alala dahil malamang na siya muna ang target ni Naruko at total, 2 beses na niyang nasira ang mga plano nito kaya siguradong uunahin muna siyang alisin bago muling habulin si Shiori. Pinapaalala naman ni Kinosaki kay Jero na marriage advisor lang siya rito at hindi siya pumirma para sa mga delikadong bagay na tulad nito, pero ngayong isang beses lang ay handa siyang sumama sa plano at gayunpaman bago tuluyang umalis sina Kinosaki at Shiori, pinapahintay muna sila ni Jero dahil may gusto pa siyang tingnan. Tinanggal niya ang headset na suot ni Shiori at doon nga niya nakita ang isang transmitter na malamang ay inilagay ni Naruko upang mas madali nitong ma-brainwash si Shiori. Marami pa ring bagay na hindi lubos maintindihan ni Jero tungkol sa teknik ni Naruko. Pero kung balak nitong manatili sa anino habang patago na umaatake, wala siyang choice kundi pilitin itong lumabas at napagtanto niya na ipinapadala ni Naruko ang kanyang sound attacks gamit ang mga cable na ikinalat nito sa buong kagubatan. Kaya sinubukan ni Jero na tunawin ang mga ito gamit ang kanyang acid, pero ikinagulat niya nang tumalbog lang ang acid at walang epekto sa mga cable at ipinaliwanag ni Naruko na ang mga cable ay nagva-vibrate sa napakataas na frequency kaya walang liquid ang kayang direktang dumampi rito. Hindi lang iyon ang kayang gawin ng mga string na ito dahil kapag ginamit nito ang buong lakas ng mga ito, kaya nitong lumikha ng isang napakalaking vibrating mass ng sound waves at mukhang mapapasubo talaga si Jero sa laban na ito. Ngunit bigla na lang napansin ni Naruko na tumigil sa paggalaw ang kanyang puppet, dahil doon ay bahagya siyang natarante dahil wala siyang idea kung paano napigilan ni Jero ang kanyang teknik, at wala rin siyang backup plan para sa ganoong sitwasyon. Kaya agad siyang tumakbo palabas upang tingnan kung ano ang nangyari sa kanyang mga thread, pero ikinagulat ni Naruko nang makita niyang maayos pa rin ang lahat ng kanyang mga thread at ang ginawa lang pala ni Jero ay tinurukan ng espesyal na growth chemical ang mga puno sa paligid, dahilan para mabilis na tumubo ang mga bagong sanga. Dahil doon ay nasira ang tensyon ng mga wire ni Naruko kaya hindi na nito makontrol ng maayos ang mga sound waves, gayunpaman kahit na wala man ang pangunahing paraan ni Naruko para talunin si Jero, hindi ibig sabihin noon ay natalo na siya. Dahil mayroon pa siyang ibang plano para patayin si Shiori, at nagsimula na itong gumana habang nagsasalita sila at nagawa na kasi niyang samantalahin ang takot na nasa puso ng mga kaklase nila. Nang marinig iyon ay agad na napagtanto ni Jero na malamang ay nasa panganib sina Shiori at Kinosaki, samantala pabalik naman sa campsite at sa wakas ay nakabalik na sina Kinosaki at Shiori sa grupo. Pero pagdating nila roon, nadatnan nilang nag-uusap ang lahat tungkol sa kung paano misteryosong nasira ang kalsada kaya wala nang paraan para makaalis sila sa lugar, nakita rin nila ang napakalaking puppet na ginawa ni Naruko. Dahil doon at sa epekto ng hypnosis ni Naruko, naniwala ang lahat na totoo nga ang sumpa ng baryo at sa sobrang hysteria at takot nila, napagdesisyonan nilang kailangan silang magbigay ng handog kung gusto nilang mabuhay, at ibig sabihin noon ay kailangang mamatay ang pinakabatang tao sa lugar at nagkataon namang si Shiori iyon. Dahil dito, nagsimulang habulin ng kanyang mga kaklase si Shiori habang napupuno ng intensyong patayin siya at agad namang tumakbo sina Shiori at Kinosaki para makatakas. Ngunit sinabi ni Naruko na oras na lang ang bilangin bago mahuli at mapatay si Shiori ng mga estudyante. Hindi raw sila maaabot ni Jero hanggat hindi muna nito nalalagpasan si Naruko at para malinaw,
Kahit napigilan ni Jero ang giant puppet ni Naruko ay hindi ibig sabihin noon ay iyon lang ang paraan nito ng pakikipaglaban. Pagkatapos noon, mabilis na pinapa-vibrate ni Naruko ang kanyang kamay sa sobrang taas na bilis bago niya pinutol ang isang puno. Pagkatapos ay ginamit niya ang kahoy nito upang gumawa ng violin habang ang ilan sa sarili niyang buhok ang ginawa niyang strings. Sa sandaling iyon, naging malaking banta muli si Naruko dahil walang idea si Jero kung ano ang kayang gawin ng violin na iyon. Gayunpaman ay lumalabas na wala palang silbi ang violin na iyon at ginawa lang niya iyon para lituhin si Jero, kaya ibinato iyon ni Naruko sa kanya bago siya tumakbo palayo habang may hinahanap at habang tumatakbo si Naruko. Ginagamit niya ang kanyang hypnotic sound waves kay Jiro upang kumbansihin ito na mas mabuting mamatay na lang doon si Shiori dahil lalo lang magiging mahirap ang buhay nito mula ngayon. Alam niya mula sa sariling karanasan na trahedya lang ang matatagpuan ng isang mahina na papasok sa mundo ng malalakas, kaya mas magiging masaya raw si Shiori kung susuko na lang ito sa pangarap nitong maging CEO para matapos na ang lahat. Ngunit matapos pakinggan ni Jiro ang lahat ng sinabi ni Naruko, tinanong lang niya ito kung natatakot ba itong mapatunayan ni Shiori na mali ang kanyang paniniwala at total, ginamit na nito ang kakayahan niya kay Shiori upang ilabas ang pinakamadilim at pinakamasakit nitong trauma. Subalit nalampasan iyon ni Shiori gamit ang sarili nitong lakas at dahil doon, mas malakas pa siya kaysa kina Naruko at Jiro na halos napilitang maging malakas dahil sa kani-kanilang pamilya at sakto namang nakita ni Naruko ang hinahanap niya kaya agad siyang tumakbo papunta rito ng buong bilis. Ang bagay na iyon ay isang uri ng compound na nasa loob ng kagubatan at isa itong healing compound na inilalabas ng mga puno sa hangin. Hindi bagay ang Soundmaster technique sa hand-to-hand combat laban sa isang tulad ni Jero kaya't kailangan niyang nasa perpektong kondisyon ang katawan niya upang magkaroon ng pagkakataong manalo. Dito papasok ang compound na iyon at kailangan niya lamang huminga ng malalim at makakagawa siya ng isang sonic wave na sapat ang lakas upang mapabagsak si Jero. Subalit nang matapos higupin ni Naruko ang lahat ng hangin ay biglang lumabo ang kanyang paningin. Doon niya napagtanto na malamang ay nagbitaw si Jiro ng poison gas sa compound upang malinlang siyang malalanghap iyon, mabilis siyang nag-isip at naghanda na ilabas agad ang lahat ng poison gas sa isang buga para hindi ito makaapekto sa kanya. Subalit huli na ang lahat dahil naabutan na siya ni Jiro at isiniksik nito ang isang water-absorbent polymer sa bibig ni Naruko upang hindi niya mailabas ang poison gas. At kaagad pagkatapos noon at sinuntok ni Jero si Naruko sa tiyan dahilan upang mawalan ito ng malay. Gayunpaman ay hindi ibig sabihin na dahil natalo na si Naruko ay mawawala na rin agad ang epekto ng hypnosis nito, kaya sigurado siyang hinahabol pa rin ng ibang estudyante si Shiori upang iaalay ito bilang sakripisyo habang nangyayari ang lahat ng iyon. Samantala ay hinahanap nga pa rin ng mga estudyante si Shiori ngunit nakahanap siya ng magandang hideout sa likod ng isang natumbang troso kaya imposibleng makita siya ng mga ito. Kalaunan ay sumuko na ang grupo sa paghahanap sa kanya at nagpasya na lang silang ialay bilang sakripisyo ang pangalawang pinakabatang estudyante sa klase na siyang ang babaeng ito. Kasabay nito ay nakakita naman si Kinasaki ng daan palabas ng baryo. Kaya makakalabas sila roon ng buhay kung aalis na sila ngayon subalit sinabi ni Shiori na balak niya talagang bumalik at sinabi ni Kinosaki na baliw iyon dahil kanina lang ay gusto siyang patayin ng mga taong iyon. Kaso sinabi ni Shiori na kung hindi siya babalik, mag-uumpisa lamang silang magsakripisyuhan sa isa't isa at siguradong mag-iiwan iyon ng matinding trauma sa kanila habang buhay, kaya't gusto niya silang pigilan bago pa mangyari iyon at mayroon na siyang plano kung paano gawin iyon. Samantala sa taas ng burol ay handa nang patayin siya ng iba upang ialay ito sa halimaw, ngunit bago pa nila masira ang ulo nito ay biglang nagpakita si Shiori at sinabihan silang tumigil at nananatiling hysterical ang grupo, kaya sabay-sabay silang sumugod kay Shiori upang siya na lang ang gawing sakripisyo. Ngunit handa na si Shiori para sa ganoong sitwasyon kaya't gumawa siya ng isang magic trick gamit ang apoy ng kanyang kandila at nakumbinsi niya ang lahat na isa siyang mangkukulam na may kapangyarihang paalisin ang halimaw. Ang lahat ng iyon ay maingat na planong palabas na ginawa sa tulong ng make-up at mga payo ni Kinasaki tungkol sa public speaking. Plano na niya ang buong palabas kaso biglang sumigaw si asawa na ang taong dapat sanang ialay kapalit ni Shiori. At sinabi nitong nagpapanggap lang si Shiori upang hindi siya ang maging sakripisyo at dahil kung kaya talaga nitong alisin ang halimaw, bakit hindi niya iyon ginawa agad kanina pa? Nanatiling kalmado si Shiori at sinabi niyang hinihintay lamang niyang mabuo ng husto ang kanyang kapangyarihan upang mapatay ang halimaw,
at sapat na paliwanag na iyon para sa lahat ng naroon kaya't hiniling nilang patayin na niya agad ang halimaw, kung hindi ay siya pa rin ang ialay bilang sakripisyo. Sa loob-loob ni Shiori ay gusto na talaga niyang tumakbo palayo, ngunit alam niyang may mamamatay roon kapag umalis siya kaya't pinakalma siya ni Kinasaki at tiniyak na gagana ang plano nila. Dahil dito ay tuluyan nang pumasok si Shiori sa kanyang karakter at gumamit ng trick upang magbitaw ng fireball papunta sa halimaw. Hindi naman talaga sapat ang lakas ng fireball ni Shiori upang sirain ang halimaw subalit hindi iyon mahalaga dahil nasasabihan na ni Kinasaki si Jiro tungkol sa plano, kaya tatalon ito sa ere at magpapakawala ng flammable gas sa halimaw upang tunay itong magliyab. Dahil sa pinagsama nilang puwersa ay tuluyang nilamon ng apoy ang higanteng halimaw at nang makita iyon ng lahat ay bigla silang natauhan, nalito silang lahat at nagtataka kung ano ba ang ginagawa nila kanina lamang pero agad na sumingit si Shiori upang pigilan silang maalala ang lahat at sinabi niyang gusto niyang ilipat ang campfire. Samantala sa loob ng kagubatan ay tuluyan ng inamin ni Naruko ang pagkatalo kay Jero dahil wala na siyang natitirang paraan upang lumaban. Ngunit sinabi ni Jero na ang tunay na nakatalo sa kanya ay si Shiori dahil ang pagtagumpayan nito sa sarili niyang kahinaan ang naging dahilan ng kanyang pagkatalo. Pagkarinig niyon ay naalala ni Naruko ang kanyang kabataan kung saan pinilit siya ng kanyang ama na makipaglaban hanggang kamatayan sa kanyang nakatatandang kapatid upang alisin ang mas mahinang anak, dahil dito ay napilitan si Naruko na patayin ang sarili niyang kapatid kahit labag iyon sa kanyang kalooban. Mula noon ay kinumbinsi na lang niya ang sarili na isang awa ang pagpatay sa mga mahina. Nakita niyang papalayo na si Gro kaya tinanong niya ito kung hindi na ba siya tatapusin dahil natalo na siya, ngunit sinabi ni Jero na wala siyang balak gawin iyon. Naiintindihan niya na nasira ang pag-iisip ni Naruko dahil sa matinding training nito dahil dumaan rin siya sa kaparehong klase ng training noong bata pa siya. Kaya sinabi niya rito na kung gusto talaga nitong gumaling ay kailangan nitong makahanap ng taong mapagsasabihan tungkol sa sarili nitong kahinaan. Pagbalik sa camp, halos nakalimutan na ng lahat ang nangyari at masaya na lang silang nagkukwentuhan sa paligid ng campfire at nang makita ni Shiori na paparating si Jiro, kinuha niya sa bag ang isang regalo na pinulot niya para rito. Isa pala itong malaking set ng mixed candy na paboritong-paborito ni Jiro at halos atakihin sa puso si Jiro dahil para sa kanya, iyon na ang pinakamagandang regalo na natanggap niya sa buong buhay niya. Kinabukasan ay nagising ang lahat na iniisip na parang panaginip lamang ang lahat ng nangyari noong gabi, naaalala nilang nakita nila si Shiori bilang isang mangkukulam o parang exorcist, ngunit sinabi lamang ni Shiori na imahinasyon lang nila iyon. Makalipas ang ilang minuto ay dumating ang tiyuhin ni Shiori kasama ang maraming helicopter upang sunduin siya at ang kanyang mga kaklase, at nang makasakay na silang lahat at pauwi na ay nagpasalamat si Shiori kay Jiro para sa lahat ng ginawa nito dahil sa kanya, walang namatay at wala ring kaklaseng kailangang mabuhay ng may guilt sa nangyari noong gabing iyon. Ipinaliwanag ni Gro na ang ginawa lang naman niya ay lagyan silang lahat ng kaunting memory filter upang magmukhang panaginip lang ang lahat ng nangyari kaya hindi naman daw iyon malaking bagay, ngunit gusto pa rin siyang pasalamatan ni Shiori kaya itinaas niya ang kamay niya at sinubukan na tapikin ang ulo nito. Ngunit agad umurong si Jero dahil hindi siya sanay na may humahawak sa ulo niya at tinanong niya si Shiori kung ano ang ginagawa nito. Kaya ipinaliwanag ni Shiori na gusto lamang niya itong tapikin sa ulo bilang reward at mukhang medyo hindi komportable si Jero sa ideyang iyon, ngunit sinabi ni Kinasaki kay Shiori na ituloy lang niya dahil kailangan lang masanay ni Jero sa mga papuri. Dahil dito ay tinapik-tapik ni Shiori ang ulo ni Jero habang pauwi sila, tahimik lamang itong nakaupo habang halo ang hiya at saya na nararamdaman dahil pinasasalamatan siya. Samantala sa bayan naman ay nakatanggap ng tawag ang tiyahin ni Shiori mula kay Naruko na nagsasabing hindi niya magagawang tuparin ang kontrata gaya ng inaasahan kaya ibabalik na lang niya ang bayad nito. Galit na galit ang tiyahin ni Shiori nang malaman niyang pumapalya si Naruko sa kanyang misyon. Totoo ngang kumuha siya ng backup assassin para sa ganitong sitwasyon ngunit wala siyang gaanong tiwala rito, dahil mukha itong masyadong nakakatawa upang maging magaling sa trabaho nito. Gaya nga ng inaasahan makalipas lamang ang ilang minuto ay dumating sina Shiori at ang iba pa sa building ng kanyang tiyahin at walang kahirap-hirap na pinabagsak ni Jero ang pekeng deadshot. Tinanong ng tiyahin ni Shiori kung pumunta ba sila roon upang patayin siya o kunin ang kanyang kayamanan, ngunit sinabi ni Shiori na wala siyang balak gawin ang alinman sa dalawa. Sa halip ay gusto niyang hilingin sa kanyang tiyahin na masanay siya,
giit niyang alam na alam niya kung gaano kalaking hirap ang inilaan ng kanyang tiyahin upang maitayo ang kumpanya kasama ng kanyang ama at gusto niyang maging karapat-dapat sa legacy na iyon. Hindi maintindihan ng tiyahin ni Shiori kung bakit nasasabi pa niya ang lahat ng iyon kahit nagpadala ito ng assassin upang patayin siya, ngunit sinabi ni Shiori na naiintindihan niya kung bakit nito ginawa iyon dahil mas mahalaga para sa kanyang tiyahin ang kumpanya kaysa mismong buhay. Bago mamatay ang ama ni Shiori ay kinausap nito ang tiyahin ni Shiori at sinabing alam niyang maaaring hindi ito sang-ayon sa desisyon niyang iwan kay Shiori ang pamamahala ng kumpanya. Ngunit kung mapapatunayan ni Shiori na karapat-dapat siyang maging tagapagmana, hiniling nitong gawin ng kapatid niya ang lahat upang gabayan at protektahan siya. Matapos maalala ang alaalang iyon at makita ang sabik na mukha ni Shiori, napagtanto ng tiyahin niya na mali pala ang tingin niya rito noon pa man kaya pumayag na siyang makipagtulungan dito mula ngayon. Labis na natuwa si Shiori nang marinig iyon kaya agad sana niyang ibabalita kina Jiro at Kinosaki ang magandang balita. Subalit nagulat siya nang makitang wala na pala ang dalawa. Kasabay nito ay kasalukuyang buhat ni Jiro si Kinosaki habang dumudulas sila pababa sa gilid ng building. Tinanong siya ni Kinosaki kung sigurado ba siyang gusto niyang umalis ng ganoon na lang lalo na't hindi man lang niya nakuha ang contact information ni Shiori. Kaso iginiit ni Jiro na marami nang iniisip si Shiori dahil naghahanda na itong maging CEO. Kaya hindi na niya kailangang dagdagan pa iyon sa stress ng pag-aasawa sa isang pamilyang katulad ng sa kanya. Naiintindihan ni Kinasaki ang punto nito kaso nanghihinayang pa rin siya dahil pakiramdam niya ay bagay na bagay sana sina Gro at Shiori sa isa't isa, kaso wala naman talagang kasiguraduhan na lahat ng relasyon ay magkakatuluyan sa huli. Gayunpaman habang naghahanda na si Kinosaki nahahanapan si Jiro ng susunod nitong makakatambal, biglang dumating si Shiori sakay ng motorsiklo habang hinahanap si Jiro at pinakiusapan niya itong maghintay dahil mayroon pa siyang gustong gawin kasama siya, kaya niyaya niya sina Jiro at Kinasaki na makipag-inuman kasama siya. Nang gabing iyon ay nagtipon-tipon silang lahat sa parke upang mag-inuman, kitang-kita na parehong gustong makipag-usap ni Jiro at Shiori sa isa't isa, ngunit pareho silang sobrang hirap magsimula ng usapan kaya halos dalawang salita lang ang nasasabi nila kada pagkakataon. Nagdesisyon si Kinosaki na siya na lang ang magdala ng usapan bago pa tuluyang masira ni Jiro ang tsansa niya kay Shiori, ngunit biglang tumayo si Jiro at iginiit niyang mayroon siyang bagong magic trick na gusto niyang ipakita kay Shiori. Hindi inakalang magandang ideya iyon ni Kinosaki dahil hindi naman naging maganda ang huling magic trick nito, pero gustong-gusto talaga iyon makita ni Shiori kaya't naghanda si Jiro at gamit ang sleight of hand, bigla siyang nagpalitaw ng isang bulaklak sa kanyang kamay at makalipas ang ilang sandali, 12 ng bulaklak ang bumagsak mula sa langit. Hindi lamang basta random na mga bulaklak ang mga iyon dahil sinigurado niyang ang bulaklak ni Kinasaki ay babagay sa scarf nito habang ang natanggap naman ni Shiori ay ang paborito nitong bulaklak. Dati ay iniisip niya na ang mga party tricks ay tungkol lamang sa pagkuha ng atensyon ng mga tao kahit anong paraan pa ang gawin. Ngunit dahil kay Shiori ay naintindihan niya na mas mahalaga palang maintindihan ang audience at siguraduhing uuwi silang masaya at entertained, natuwa si Shiori sa sinabi ni Jiro at idinagdag rin niyang mayroon siyang bagong trick na gusto niyang ipakita rito. Kaya ginugol nilang dalawa ang mga sumunod na oras sa pagpapakita sa isa't isa ng lahat ng tricks na alam nila at kahit hindi iyon normal na klase ng pag-uusap, nagkakaintindihan naman sila ng maayos ngayon kaya't kontento na si Kinosaki. Pagsapit ng dulo ng maliit nilang salo-salo, iginiit ni Shiori kay Jiro na sobrang saya niya ngayong gabi kaso hindi alam ni Jiro kung ano ang dapat niyang isasagot kaya ipinahayag na lang niyang galingan nito sa pagpapatakbo ng kumpanya, nangako naman si Shiori na ibibigay niya ang lahat ng makakaya niya. Ngunit mayroon pa pala siyang isang bagay na gusto niyang sabihin dito, idinagdag niyang ayaw niyang pabayaan ang kahit anong bahagi ng kanyang kinabukasan at maging iyon man ay ang pagpapatakbo ng kumpanya, pagtatapos sa kolehiyo o ang pag-ibig. Napatulala siya nang marinig iyon dahil malinaw na siya ang tinutukoy nito, ngunit bago pa siya makapagsalita at dumating ang tiyuhin ni Shiori upang sunduin ito kaya naudlot ang usapan nila, nagpaalam si Shiori kay Jiro pero bago siya umalis ay hiniling niyang idagdag siya nito sa friend list niya. Sa ganoong paraan, nagkaroon na sa wakas si Jiro ng kanyang pangatlong normal na kaibigan at pagkaalis ni Shiori ay halos mabaliw ito sa sobrang saya dahil nakuha niya talaga ang contact information ni Jiro.
Samantala ay hindi pa rin makapaniwala si Jero sa lahat ng nangyari dahil hindi niya alam kung gusto ba talaga siya ni Shiori o nagiging magalang lamang ito. Proud si Kinasaki sa paglaki ng karakter ni Jiro kaya naghanda na siyang plano ang susunod nitong misyon sa linggo, ngunit iginiit ni Jiro na busy siya sa araw na iyon dahil dadalo siya sa kasal ng kanyang matalik na kaibigan.